my beloved Boss Mike Cervera. Patungong liwak sa Bonifacio, ito mga taga-suporta ng mga Duterte, yan ay matapos umano sila na hindi payagan ng Iglesia ni Cristo na makasama sa isinasagwa nilang peace rally sa Luneta dito sa lungsod ng Maynila. Agoy, nakakahiya naman yan. Pinagtabo yan yung mga kampon ni Duterte. Ala, nakakahiya, nakakabain. Ano ba yan? Lagi na lang kayong ganyan, pahiyanan naman kayo. Ano na nangyari? Kahit si Magalong, binibira na rin si Saldi. Ano nangyari? Nagkawatak-watak ba kayo nung nagsalita ang simbahang Katoliko? Aminin nyo. Aminin nyo, aminin nyo, aminin nyo, aminin nyo! Grabe. Putik na yung pangarap nyo. Si Sara ba? Gusto nyo iyo pong presidente? Sorry. Kahit si Barabas, hindi papayag. Kita nyo mga kababayan, nakakahiya, no? Uy, banat ba? Ano na? Ligalig ba, Alicia Duran? Uy, shoutout sa inyo lahat. Uy, Alicia Duran, shoutout mo. Ay, tiyang yung mga bisita. Diba? Mami Inglet, mga DDS, wala talagang kadalada, walang puwang. Mga kababayan si Duterte ngayon nagluluksa na. Isip-isip niya. Putik na yan, hindi umubra yung ating padrama. Kumuha na nga tayo ng import na si Saldico, hindi pa rin umubra. Baguhin nyo, estilo nyo. Sara Duterte, baguhin mo, estilo mo. Tawagan mo ako o i-text mo ako. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita ng tama. Mahina-mahina. Sino ba taga-isip nyo ng mga propaganda nyo? Hanggang vlogger lang butatana. Hindi man lang iniinda ni Pangulo. Ano sabi ni Pangulo? Ayokong ang pakinggan yung mga kasinungalingan na yan. Kita mo, hanggang si Pangulo hindi naapektuhan? Wala, mahina. Pauwiin nyo na yung mga DDS na ginawang pinagtabuyan na parang mga aso. Kawawa naman. Uy, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Maaari po sana huwag niyo kalimutan na kayo po ay mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Diba? So yan, mga kababayan ko. Sige, tuloy natin. Eto na nagbabalita ang taga saan ba to? Pasok! Mga kapuso, nagmamarcha po ngayon patungong liwak sa Bonifacio. Ito mga taga-suporta ng mga Duterte. Yan ay matapos umano sila na hindi payagan ng Iglesia ni Cristo na makasama sa isinasagwa nilang peace rally. Patay, kasi daw mga demonyo kayo. Parang sinasabi lang siguro, bawal daw ang demonyo na humalo sa mga santo. Kaya magtiyaga na lang daw kayo, magtiyaga na lang daw kayo sa gidli-gidli. Puti kayo, ang yayabang nyo, pa-post pa kayo ng Sara Duterte. President Sara Duterte. Tapos ano nangyari? Ano nangyari? Putik na yan, Siguro malayo-layo pa lang, amoy na yung baho nila kung yung katulad lang ng mga vlogger nila, sabi ko nga sa inyo, makita nyo lang sa screen ng cellphone, ng TV, ng laptop, ng computer nyo, yung mga itsura ng mga vlogger ni Duterte,
magtatakip na kayo ng ilong ng ganire. Ganyan, no? Di ba? Eh, lalo pa, kung makakasama mo, lalo na kung maisisiksik doon sa ginagawa ng IS. Walay, mga kababayan ko. Mahina. No, tuloy. Sa Luneta dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Daniel Nobleza, tagapagsalita ng Reforma Pilipinas at ng Hakbang na Maisog. Humiling po sila sa pamunuan. Ayan na. Sabi ni Leia Patricio, pil na sana nila ang 2 million daw. Hoy, diba? Kasama si Pukis eh. Yun, nabigkas ko na yung General Pukis. Yun yung kaututan dila ni ni Defensor. Sabi nila, mga 2 million ang dadalo. Paano pa raw pipigilan ng Malacanang yun pag sumugod sa Malacanang? Nasaan na yung 2 million nyo? Alam nyo, bukas, mas konti pa to. Maniwala kayo. Bakit kanyo ko nasabi? Ngayon, linggo, walang pasok ang marami. Tama, mali. Di ba? Linggo ngayon, marami, walang pasok. Pwede silang dumalo. Bukas, may pasok na. Di ba? May pasok na yung mga iba't ibang lugar sa mga probinsya, sa Kamaynilaan. Di ba? Paano na? Di mababawasan pa. Yung mga nanay, tatay, yung mga anak ninyo, walang mag-aasikaso. Inggitano! Ay, hindi. Paano naman tayo maiinggit kung ganyan lang? Siyempre, pagod, naulanan ngayon, naarawan kanina, baka mamaya nagkasakit pa sila, wag naman sana, napagod, napuyat, baka hindi na makapunta bukas. Inggitano! Bakit naman nakakainggit? Wala. Anino? So ngayon, eto isipin ninyo. Sa susunod pa na araw, kasi 3 araw silang walang Diyos. Yung mga DDS, 3 araw na walang Diyos yung mga yan. Ngayon, mga kababayan ko, bukas, kalagitnaan, yan yung hinahangad ni Sara Duterte na siya daw ay magiging presidente. So kung magiging presidente na pala si Sara bukas, malamang mga kababayan, magpapalakpakan ng mga peluka ng mga panot na yan. Malamang, si Marcoleta at si Harry Roque, nag-a-appear yung mga wig nila. Appear tayo! Ito ang peluka ko. Ito ang peluka mo. Appear tayo! Grabe mga kababayan ko. Mag-a-appearan ng mga peluka ng mga yan. Yan kung maaagaw nila kay Pangulo bukas dahil yan po yung pinangako nila sa mga senador na mga bumaliktad. At yan din daw di umano ang pinangako kay Saldico para idamay si Pangulo sa katarantaduhang plinano ng isa pang panutya na naging emisaryo o naging tulay kay Sara Duterte. Sabi mga kababayan ko, sabi mga kababayan, sige, aabsueltuhin kita. Saldi ko, kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Basta idamay mo lang si Pangulong Bongbong. Sabihin mo na nagnakaw siya, nagsingit ng 100 billion. Ganon. Mga kababayan ko, abay maraming pumalag. Hindi naniwala. Maging ang simbahang Katoliko
ay hindi naniwala siya paandar ng mga Duterte. Kita nyo, ginagawa nyong mga siraulot, mga abno na katulad ng mga tagasunod nyo, yung mga Pilipino. Diba? Ngayon, ano nangyari? Nga. Kaya bukas, mga kababayan, gigising tayo, ang presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Sa mga hindi pa nagla-like, mga kababayan ko, sa mga hindi pa ho nakakapag-share, sa mga kaibigan ninyo na mga DDS dyan, sa mga hindi pa ho nakakapag-like, share, sa mga kaibigan nating kapwa Ilocano ni Manong Bongbong, ha? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan ng mga DDS, natawa ng tawa rito. Aba, ambag nyo yan, ano? Para namang ganahan ako. Nakakagana kasi mga kababayan kapag ka nakikita ko, nagla-like, nag-share, nagsusubscribe kayo. Oh, ano ang dahilan kung bakit mga kababayan ay itinapon, pinalayas, pinagtabuyan na parang mga animal itong mga DDS. Nako! Grabe mga kababayan ko. Di ba kayo naiyan yan? Wala na kayong mapuntahan. So na. Ng Iglesia ni Cristo na makasama po ito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Daniel Nobleza, tagapagsalita ng Reforma Pilipinas at ng Hakbang na Maisog, humiling po sila sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na makasama po sana sa kanilang rally, pero hindi raw po sila pinagbigyan. Yan ay dahil sa kasama po ito sa kanilang panawagan, sa kanilang pagkilos ay ang pagbibitiw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun naman pala eh. Kundi ba naman kayo mga hinampil eh. Kasi nga ho mga kababayan, matagal ko nang sinasabi ito. Ang mga kampon ni Duterte kasama si Sulukal-Lukang Sara, hindi talaga nakakaipon ng maraming tao. Paano naman kasi yung pondo, abay mukhang pinagkakitaan pa ng mga to. Nang hingi sa mga kontraktor, di umano, itong kampo ni Sara ng tagsa 10 milyon, oy, alam nyo yan. Mamaya tatawagan ko yung kaibigan ko. Sabihin ko, nahingan ka ba ng 10 milyon? Di ba? Nahinga. Andali. Eto, tawagan nga natin ha. Tawagan natin, andali. Para on the spot tayo, Boss Mike ha. Tawagan natin yung contractor nating kaibigan ha. Eto na. Contractor na kaibigan. Eto, on the spot to ha. Mga kababayan ha. Eto na. Uy, mag-connect ka. Yan. Mag-ring ka. Mag-ring ka. Wala. Naka-off ang phone. Mukhang nagluluksa. mukhang nadali yung 10 million niya. Humingi daw di umano itong kampo ni Sara sa mga sa mga kontraktor. Ng tagsa 10 milyon para daw po pandagdag na pondo sa ginagawa nila na pagrarally dyan. Pagbabayad sa mga hahakutin nila na mga na mga kontra, na mga magrarally. Kita nyo? Matindi, mga kababayan, matindi. Eto palang dahilan. Ayaw palang mahaluan ng Iglesia ni Cristo ng mga sumisigaw na Marcos resign. Grabe. Kaya pinagtabo yan. Yung pong mga kampon ni Sara Duterte. Ngayon, alam nyo ako mayroon akong napapansin. Ewan ko kung napapansin nyo. Mukhang hindi nagkaroon ng pagkakasundo-sundo yung nag-organisa nito. Mukhang merong hindi pagkakasundo-sundo yung nag-organisa nito.
Kasi yung mga kababayan ko, para bang hindi alam ng Iglesia ni Cristo na hahalo itong itong mga DDS, ano? Kasi bigla-bigla, gustong sumali, gustong humalo, sagrado kasi yan eh. Oo. Sagrado sa INC yan eh. Na dapat walang humahalo kahit sino. Para sila'y makapagdasal ng mataimtim, masabi nila yung kanilang nararamdaman, nang sa ganon ay baka dinggin ng bathala. Diba? Kaso, yan, pinalayas. Tingnan yung ginawa ng abala pa ng mga kababayan natin. Ayan naglikha ng traffic. Kakapal lang ng mukha mga kababayan ko eh. Sabi po sa kanila ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ayaw po nilang mahaluan ng kulay. Ayaw daw mahaluan ng mga pangit. Narinig mo yon, Banat Bay? Ang sakit ano? Biruin mo, sabihan, ayaw daw mahaluan ng mga Iglesia ni Cristo ng mga pangit na katulad nyo. Buti na lang ako, welcome ako. Sa totoo lang, mga kababayan, sabi ng mga kaibigan ko, Boss Mike, sama ka rito. Sabi ko, wala bang galit sa akin dyan? Hindi galit sa iyo yung mga yan. Tuwan-tuwa nga eh. Ay, mga pangit kayo. Ayaw ng mga pangit. Kaya hindi kayo, hindi kayo pinahalo. Kakapal na mga mukha. Ano kaya masasabi ni Mocha at ni Banat Bay, Oy, kamustahin nyo naman si Rocky. Rocky, kamusta ka na? Mukhang hindi mo mapapalitan talaga yung piluka mo, Hanggat hindi ka nauuwi rito, hindi mo mapapalitan yan, sabi ni Mark Munoz, kasi pogi tayo. Ay, nako, pinalayas din. Hindi! Pinaurong lang, Luis Japa. Urong lang kayo doon kasi nakakasagabal ka. Tama naman, urong lang. Di ba? Isinasagawa nilang mapayapang rally dito po sa... Kita nyo kasi mga demonyo kayo, yung kanila mapayapa raw. Mga maliligalig! Ang mga DDS. Ang mga INC, gusto maging mapayapa yung kanilang rally. Patay, mga kababayan. Sayang, sayang yung kanilang sasabihin nila, ang dami-dami namin. Sasabihin ng mga DDS, magyayabang na naman si Banat Bay tsaka si Roque. Ang dami-dami namin. Baby Carmelita. Grabe, mga kababayan ko. Siyempre, iyayabang nila yan. Ang dami nila kasi nakahalo sila. Uy, mga INC, baka pwede bukas isama nyo na sila. Sa unang pagkakataon. Kahit bukas lang. Wala talaga eh. Wala. Hindi sila makabuo. Siguro mga kababayan ko, Shara, gusto mo na maging madami tao? Hindi ka kasi nakikinig sa payo ko eh. Sinosolo mo kasi si Katy Perry? Huwag mong suluhin si Katy Perry. Tama ba si Katy Perry ba yon? Yung singer na idol niya? Tama ba? Hindi kasi ako mahilig sa mga artista at mga Yung mga artista lang mahilig sa akin eh. Sino yun? Tama ba? Katy Perry ba yon? Katy Perry? Hindi. Taylor Swift, yun. Payo ko sa'yo, Payo ko sa'yo, Sarah. Huwag mong sinosolo si Taylor Swift. Kailangan, dalhin mo rito. Pag-concertin mo rito sa Pilipinas, tapos, yan, mag-imbita ka. Tsaka ka dun magnangawa.
Ang hirap sa'yo, sinosolo mo si Taylor Swift eh. Ayan, napala mo. Di ba, no? Ayun na. Oo, Swift of the Taylor. Rangya kayo. Di ba? Oh, ayun. Mag-concert kaya si Taylor Swift dito. Oh, sponsoran mo. Ewan ko lang kung hindi dumami ang tao, ano. Baka pati yung mga pinklawan nasa sayo. Pero alam nyo, yung mga pinklawan, oo. Nang iingganyo pa na wag sumama rito eh. Eto na, tuloy. Luneta sa lungsod ng Maynila. Trinay po namin na gumawa ng liham para po magpaalam sa ating mga kapatid sa iglesia. Ngunit mariin po nilang tinututulan. Ay, sorry! Sabi mga kababayan ng mga DDS, gumawa kami ng liham, ngunit may mariin nilang tinututulan. Di ba pinagtabuyan kayo? Gusto pa nilang magkaroon ng mga kababayan mag-gay crush doon sa rally. Tapos mga kababayan, ganitong itsura yung darating, Ano na nangyari? Bakit ganon? Bakit ganon? Parang walang nangyari ngayon. O anong oras na? Mag-aalas 8 na. Pakicheck naman, baka si Sarah na yung nasa Malacanang. Our beloved Boss Mike Cervera.